Wala ka pa ring ipon. Kahit matagal ka nang nagtatrabaho, hindi ka nag-iisa. Pero eto ang totoo, hindi dahil maliit ang sweldo mo. May mga dahilan na hindi mo napapansin. At habang hindi mo ito inaayos, mananatiling zero ang ipon mo. Sa video na ito, malalaman mo ang mga totoong dahilan kung bakit wala ka pa ring ipon at kung paano mo ito mababago. Simulan natin. 1. Wala sa goal mo. Hindi ka nag-iipon kasi wala kang dahilan. Mag-iipon ako. Pero para saan? Kapag walang goal, walang direction. At kapag walang direction, madaling gumastos. Subukan mo ito, mag-set ka ng specific goal. Halimbawa, mag-iipon ako ng 20,000 pesos para sa emergency fund. Kapag klaro ang dahilan, mas madaling magpigil ng gastos. 2. Lahat ng pera, ginagastos. Ubos bukas, ganito ang cycle mo. Ginagastos mo muna lahat. Malaking mali. Ang tamang formula, mag-ipon muna bago gumastos. Kahit 10% lang ng sweldo mo, itabi mo agad. Hindi yung kung may matira. Kasi kadalasan wala talagang matitira. 3. Impulse buying, sale, discount. At dahil isang click lang, bili agad. Hindi mo na iniisip kung kailangan mo ba. Impulse buying, ang isa sa pinakamalaking kalaban ng ipon. Tip, bigyan mo ng 24-hour rule ang sarili mo. Gusto mong bilhin? Maghintay ka muna ng isang araw. Kapag gusto mo pa rin, saka mo pag-isipan. Kadalasan, mawawala na ang urge. 4. Walang budget. Hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Basta ang alam mo, na wala na. Walang tracking. Walang control. Kung wala kang budget, para kang nagmamaneho na walang direksyon. Madaling solusyon. Isulat mo ang gastos mo. Kahit sa notes lang. Kapag nakikita mo ang numbers, mas nagiging aware ka. At kapag aware ka, mas nagiging disiplinado ka. 5. Maraming luho. Hindi mo kailangan lahat. Ilocos Empanada, Dubai Chocolates, iPhone 17. Hindi masama ang gumastos. Pero kapag sobra, doon nagkakaroon ng problema. Tanungin mo ang sarili mo, needs ba ito? O wants lang? Kung wants lang, limitahan mo. Hindi mo kailangang isacrifice ang saya, pero kailangan mo ng kontrol. 6. Walang emergency fund. Isang biglaang gastos. Ubos lahat ng pera mo. Medications, repair, projects, at dahil wala kang nakaipon, napipilitan kang umutang. Kaya balik ka ulit sa zero. Cycle na hindi natatapos. Kaya importante, magkaroon ka ng emergency fund. Target, kahit 50 pesos, 100 pesos, basta consistent. 7. Umaasa sa next sweldo. Okay lang, may next sweldo naman. Ito ang mindset na pumipigil sa'yo mag-ipon. Kapag lagi kang umaasa sa susunod, hindi ka matututong mag-manage ng meron ka ngayon. Ang goal mo, matutong makontento sa kinikita mo, hindi sa eksaktong amount, at lalong hindi sa sobra. 8. Walang discipline. Alam mo ang dapat gawin, pero hindi mo ginagawa. Ito ang pinakamahirap tanggapin, pero ito ang totoo. Hindi problema ang kaalaman. Disiplina ang kulang. Kahit gaano ka kagaling mag-budget, kung hindi ka consistent, walang mangyayari. Success sa pag-iipon ay hindi biglaan. Ito ay paulit-ulit na tamang desisyon. 9. Pinapasaya mo ang iba, hindi ang future mo. Libre dito, libre doon, pakain dito, ambag doon. Walang masama tumulong, pero hindi dapat ubos ka na. Kapag inuuna mo ang iba at walang natitira sa sarili mo, ikaw ang mahihirapan sa huli. Unahin mo muna ang sarili mong stability. Hindi selfish yun. Responsibilidad yun. At panghuli sa number 10, hindi ka nagsisimula. Pinakamalaking dahilan, hindi ka nagsisimula. Lagi mong sinasabi, sa susunod na lang. Pag mas malaki na sweldo ko. Pag ready na ako. Pero ang totoo, walang perfect time. Ang best time para mag-ipon ay ngayon. Kahit maliit, kahit paunti-unti. Ang importante, nagsisimula ka. Hindi mo kailangan maging mayaman para magkaroon ng ipon. Kailangan mo lang ng tamang habits, tamang mindset at consistent na aksyon. Tandaan mo, ang ipon hindi nakukuha sa isang araw, pero nawawala sa isang maling desisyon. Kung gusto mong baguhin ang financial life mo, simulan mo ngayon.
Maliit man o malaki, ang importante, tuloy-tuloy. Kung natulungan ka ng video na ito, i-like mo, i-share mo, at mag-subscribe ka sa Pera Goals PH. Dito tinutulungan ka naming umangat, mag-ipon, at maabot ang iyong mga pangarap. See you sa next video.